I'm John Mary C. De Los Santos po from CLSU studying BSED Soc Stud Major po. Ma'am, can you introduce yourself po? Okay, so I'm Ma'am Janice A. Estrero. So I'm an English teacher and at the same time, a grade 9 advisor. Gano'n na po kayo katagal nagtuturo, ma'am? I was starting teaching way back 2003. Opo. Okay, so pero nain ako as public school teacher 2010. Okay po. May 3 questions lang po ako, ma'am. Number 1 is, what are the challenges, especially behavioral, teachers usually encounter in teaching? Okay, so usually the behavioral problems that we encountered or I encountered as a teacher first is misbehavior. Okay, so probably when you say misbehavior, nandun na lahat yun. Okay, merong mga bata na sutil, meron naman yung sadyang tawag dito, hindi man sutil kaya lang, sadyang siguro sa age din nila kasi grade 9, transition age. So, kuminsan nandun yung mga estudyante na medyo makulit. But then, despite of that, part kasi yun ng pagiging isang estudyante na matatawag. Okay po. What course of action did the teachers take to overcome these challenges po? Okay, so the action na ginagawa namin para ma-overcome to, una, meron tayong tinatawag nating positive discipline sa bata. So, instead na pagalitan mo yung bata, i-encourage mo siya, bigyan mo siya, or set mo siya ng best example. Another one, kung talagang sukli yung bata, kahit dito sa klase, sila yung binibigyan ko ng task na manguna dun sa certain activity, just like ginagawa ko na kagaya ng isa na nag-transfer namin, although nag-transfer, ninominate siya as the vice president, although ayaw ng mga kaklase, but then, bigyan natin ng chance yung bata para makita natin kung talagang, kung saan siya mag-excel. Either kung hindi man sa academic, try natin bilang responsibility sa gawain. Okay. Number 3 po is, how do you ensure the safety and security of your learners in the classroom? Okay, for the safety and security, so lahat naman to ginagawa ng isang teacher. So, kagaya ng misbehavior, kahit gusto mo nang mag-walk out or pagalitan yung bata, still, sabi ko nga, nandun pa rin yung pagiging positive or positive discipline. So, usually, ang ginagawa dyan, instead na palabasin sila, let them stay for their safety. Kasi, ang mahirap nun, pag nasa labas sila, kung anong mangyari, sagutin kasi ng teacher yun. Ano pa? Kung late man dumating yung bata, ako yung teacher na pinapayagan ko pa rin siyang pumasok, ano man yung niya. Kaya lang, there will be instances na kukunin ko yung reason how come na late siya, ano yung possible or acceptable reason. Ma'am, follow up lang po. Sa classroom niyo, ma'am, naka-encounter po kayo ng bullying? Ay, oo. Bullying. Cutting classes po. Bullying, pa? Masali yung mga, kung sino pa yung matatangkad, malalaking katawan, sila yung bully. Tapos kung maliit yung isang bata, sila yung binubully. Cutting classes? Sa klase ko naman wala. Kaya lang, sa ibang subject daw kasi nila, nire-report nila, ma'am, nag-cutting classes po sa ganito, pakihanap ninyo. Kaya usual ang ginagawa, is like, pag time na ng klase ko, pakihanap nyo, although maliit lang kasi ng school, pwede nila ikutin. Usually, nakikita sila sa senior high school. Ganun. Ang reason lang ng ibang bata, naki-CR po kami kasi mas maluwang ang CR.
na hindi naman dapat kasi we have our own comfort room. Ganun. Marami silang alibi. Or either, para lang makalabas ng classroom, ang i-reason nila, yun, canteen. Okay, ma'am. Thank you Ah, po. yes po. Thank you. So, yung positive discipline dapat. What are the challenges, especially behavioral, teachers usually encounter in teaching? So, yung mga challenges na na-encounter namin usually or yung madalas na lang namin ma-encounter is mga may ingay sa loob ng classroom. Hindi sila active kapag may mga activities. So, meron silang mga sariling mundo siguro. Or maybe, hindi sila, ano bang tawag dito? Hindi sila ganun ka-prepare that day. Kasi ang mga bata, hindi araw-araw yan laging active. May time talaga na medyo mababa ang energy. So, yun usually, meron din, sometimes siguro hindi naman na yung mga late absenteeism, mga ganyan. Usually yun lang naman, or yung talagang hindi gumagawa sa loob ng classroom, hindi naman sila nag-iingay pero hindi lang talaga sila gumagawa. Maybe kasi some, hindi lang din sila tamad, but some are very struggling sa kanilang studies or medyo low, medyo slow learners natin. Yun. Hindi natin naiiwasan yan. Okay na yun. Para din ko sasagutin. What course of action did the teachers take to overcome these challenges? Okay, so sa sinabi ko kaninang maiingay, unahin natin yung maiingay. Kapag ganito ang na-encounter namin, syempre dapat mag-establish ka na ng rules and regulation mo kaagad kasi kailangan malaman na nila na yung ginagawa nila is hindi na applicable or hindi na tama. And then, that's the time na bibigyan mo sila or i-explain mo sa kanila na kailangan gumawa muna sila. After nilang gumawa siguro, pwede silang mag-usap pero in minimized voices lang. And then, yung sa mga slow learners natin, hindi kasi yan, hindi sila pantay-pantay. So, bibigyan mo sila ng another activities na makakasabay sila dun sa mga regular nating students. Yun lang. Last po is, how do you ensure the safety and security of your learners in the classroom? Okay, so as an advisor, no, first hour nang andito, first class pa lang dapat, kung hindi ka man ikaw yung unang nasa klase mo, kung ikaw ay advisor, make sure na nakikita mo, o pupuntahan mo muna ang mga bata, check mo kung okay ba sila, itatanong mo kung meron ba silang mga nararamdaman, kasi in case na pumasok sila at masakit ang ulo, masakit ang tiyan, hindi na yung makakonsentrate the whole day or the whole half day. So, kailangan tatanungin namin. So, protocol naman yun siguro sa lahat ng teachers na gano'n. And then, the security siguro and security, lagi namin chinecheck or meron kasi kaming wings. Chinecheck namin kung maayos yung classroom, CR na comfort room na pagsisiaran nila, kailangan manatiling malinis. And, syempre sa tulong din nila, kailangan establish din namin yung cleanliness. Kailangan malaman nila na after na gamitin, kailangan linisin. And after nilang sa classroom, kailangan maglinis din. Para kinabukasan, maayos at malinis pa rin yung classroom nila. And then, syempre, at the start of this school year, dahil alam niyo naman kung sa brigada, diba, inaayos na namin yan. So, kailangan malaman ng bata na pag ginamit nila yung upuan, kailangan mapanatiling maayos, walang mga nakausling pa ako. Kasi minake sure namin yun bago mag-start ng school year na maayos ang papasukan ng bagong mga estudyante namin. So, yun lang. Thank you, ma'am. Yun lang. Wala na? Anong grade po? Grade 8. Grade 8. nila. Ibang-iba kasi noon sa ngayon. Kung kayo ay kayo ay halimbawa nakapag-aral at naging teacher nung time ng 1990s. Iba yung ng mga bata ngayon, yung behavior nila.
galing siya sa naabuso na nanay na laging binubugbog yung anak. Binubugbog yung asawa pala. At sila, nakikita nila yung ginagawa ng tatay na yun doon sa asawa. Kaya ngayon, dito dinadala ng bata. Nakita niya okay lang naman palang bugbugin yung nanay ko. No? Pero usually, pagka nakikita mo ganyan behavioral problem ng bata, nakakabwisit siya, nanununtok siya lagi. Guidance na ng 2 beses. Tapos, nung pumunta dito yung guardian niya, hindi pala niya nanay yun. Guardian pala niya. Sabi sa amin, pagpasensya nyo na po yung bata 2 beses, 3 beses na guidance. Kasi nung siya pala ay bata, nakikita niya na binubugbog yung nanay niya. So yun yung mga challenges ng teacher. Hindi lang siya more on sa attitude ng bata tayo nakatingin. Nakatingin din tayo doon. Tinitingnan din natin, nire-research din natin yung backgrounder nila, yung background ng family. Yun yung isa sa mga challenges ng teacher. Kasi nakikita lang natin the behavioral problem of the bata, of the pupil, of the learner. Pero, yung challenges nun, lahat sila, titingnan mo yung ugali, titingnan mo yung behavior ng mga bata na yun. Saan ba nag-uugat yun? Yung root causes mo, behavioral problem na yun. Yun yung number 1. Tapos, what are the course of action did the teacher take to overcome these challenges? Yun, kailangan, nasagot ko na kanina, kailangan, titingnan mo yun, hindi lang yung attitude ng bata. Paano mo siya itutuwid? No? Sabi nga nila, lahat tayo, mga teacher, ay guidance coordinator, guidance counselor tayo. Pero, hindi lahat kaya nating i-resolve na hindi natin lahat na i-resolve on our own. Kailangan natin yan ng tulong ng guardians or ng parent. No? Kasi naniniwala naman ako, wala talagang batang matigas ang ulong pinanganak. Wala. No? Nangyayari yun dahil sa environment at saka sa experiences ng bata. No? Katulad ko, 15 years na akong nagtuturo. 15 years in the service. Bali 18 plus the private school. Magbe-20 years na ako sa pagtuturo. Yun lagi ang nagiging problema ng bata. Yung sa family problems. Tapos, usually, sa nutrition din nila. Napo-frustrate sila. Meron nga ako dito, hindi ko naman matatawag na sped, pero siya, parang may sarili siyang gumagawa siya ng sarili ng mundo, gano'n. No? Tapos kapag siya ay napoprovoke, talagang nagmumura siya, lahat minumura niya yung mga kaklase niya. Tapos yung sinasabi niya na yung mga nanay niyo, talagang masasamang salita doon sa mga nanay ng mga classmate niya. No? Sabi kong gano'n, ano ba ang nagtitrigger dito sa bata na ito? Nung pala siya ay nabubuli. Nabubuli pala siya doon sa tirahan niya. So, ito yung mga challenges na hindi kaya ng teacher lahat yung nagawin kasi sa environment, sa community niya, meron doon problem, may issue doon. Tayo hanggang classroom lang tayo, hanggang sa pangangamusta lang tayo ng bata. Yung pangatlo naman, how do you ensure the safety and security of our learners in the classroom? Safety and security of the learners in the classroom. Siyempre, ikaw yung parent nila dito. Ikaw yung dapat nakakalam ng mga ugali nila. Kung nakikita mo na nabubuli na siya, ilayo mo sa nambubuli, di ba? I-prevent mo na mangyari yung bubugan, kawayan, no? At safety and security, siyempre, yung mandato nga rin ng DepEd, ngayon, alisin lahat ng mga hindi nais sa classroom, yung mga cabinet na mga sobrang pile na dami ng laman ng cabinet, pinaalis lahat sa amin yun, para maging safety and secure, maging safe and secure ang loob ng classroom. Yun yung pangatlo. Tapos, ano pa ba doon? Kapag ka merong nambubuli sa kanila,
hanggang sa dulo ng gate, kailangan pasundan mo to secure them. Kasi mayroon din ako nangyari on my 10th year, pang 10 taon kong pagtuturo. Yung bata laging may problema, lagi siyang gutom. Tinanong ko yung parent, bakit laging gutom, may pera naman to lagi ka ako? Opo, pinapabaon na namin ng 100. Noon pala, papasok pa lang sa loob ng school, dito pa lang sa gate, naharang na ng bully, kinukuha na yung pera. No? So, ang ginawa ko ngayon, pinasamahan ko to sa pinakamalaki sa klase. Yung singtangkad niya, yung pinakamalaki. Pero grade 4 pa lang yun. Pero katangkad. Pinasasabayan ko sa kanya. Mula noon, hindi na siya ginagambalan, bully na yun. Pero ang ginawa ko din doon, syempre, for security and safety din, pinarecord ko din sa guidance yung pangalan ng bata ng bully. Yun yung mga actions na ginawa natin sa loob at labas ng classroom. Okay? Yun yung tatlo. What are the challenges, especially behavioral, teachers usually encounter in teaching? Siyempre, di ba, after ng pandemic, sa ano ba to, anak, sa mga bata, lalo na sa mga bata natin ngayon. May mga bata kasi ngayon na yung nakulong, kumbaga nung pumasok na sila dito sa loob ng classroom. Siyempre, first time pa lang nilang makipag-socialization, yung mga ganyan. Kumbaga, sabik kasi sila sa may mga kalaro, may mga playmates, lalo na yung mga only child na bata. So, ayun. So, sa mga ano naman, sa behavioral naman nila, basta na-iset mo naman, di ba mayroon kasi tayong mga transition time na sa August, di ba, pagpasukan, ganyan. Pag na-iset mo naman na yung mood nila, ng meron ka na tinatawag na mga rules, yung mga classroom rules. Kasi 1 week mo yun iano sa bata. Opo. Lalo na kinder po kami. So, syempre, sa una mahirap, ganyan. Pero kapag naman mo sa bata, na-establish mo na, ayan, okay naman. Wala ka naman ng magiging problema. Pag mga nasa second quarter, lalo na pag yung mga bata nagkapalagayan na yan ng loob, pwede na silang next. What course of action did the teachers take to overcome these challenges? Since kinder nga sila anak, so, play-based kasi pag kinder. Kumbaga, syempre, mga 5 years old din yung mga preschool na, kumbaga, mas maiintindihan mo kasi na sa kanila yung play, yun yung work nila para sa kanila. Kumbaga, tas dun sila mas natututo through play. Kaya sasabayan mo rin sila as a teacher, syempre ng as a kinder teacher. Syempre hindi yung bata ang tataas kay teacher. Kumbaga si teacher ang bababa para sa bata na hindi naman yung to the point na yung mga bata ang talaga masusunod. Kumbaga si teacher ang mag-adjust sa bata na sila magre-reach out sa bata. Opo. How do you ensure the safety and security of your learners in the classroom? Okay. Yung safety and security naman ng mga bata sa classroom. For example na lang, kapag sa uwian, ganyan. Siyempre yung pagsundo, tsaka sa pag-uwi. For example, meron kasi pag orientation pa lang, parent orientation. Lalo na yan kasi siyempre yung mga bata may mga bata kasi na gusto na rin pag lumabas na yung classmates niya, andyan na yung mami nila, lalabas na din. Andyan ka yung minsan yung tawag doon, kumbaga hindi mo mamamalayan nakalabas na pala yung bata kahit walang sundo. So ang ginagawa namin dito, since may TV naman lahat ng classroom, habang wala yung si mami or si daddy nila, yung mag-fetch sa kanila, manonood sila ng mga educational videos, oo. O kaya naman minsan magre-remedial na sa sulat, sa pangalan, lalo na ganyan. Then, sa halimbawa naman sa mga kasi dito naman hindi naman siya, yung sa mga sharpen, things kasi, di naman namin, pinapagamit namin sila ng gunting, gano'n. Pero, Pag-art lang po. pag-art lang.
Tsaka guided naman sila ni teacher. Opo. Ayan. Okay naman. Thank you very much. Thank you. Sobrang